Ayan, ito pong binabanggit ko ay hindi ba pala tumitigil sa palitan ng patut sa dahan ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Kasi nauna, kung di ako magkakamali kahapon, binanggit na ng Pangulong Bongbong Marcos yata ito sa kanyang vlog na itigil na natin ang pamumulitika. Itigil na natin ang bangayan. Itigil na natin ang away. Ito po ang sagot naman ni BP Inday Sara. At mamaya ang tugon ni Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin muna ang tinig ng pangalawang Pangulo ng Bansa. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Okay, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atake. Sa amin lahat ay sagot at depensa. So, silang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Ayan po ang tugon ng Vice President. Sabi ng Pangulo ay itigil na natin ang pamumulitika at magsimula ng magserbisyo sa publiko. Ang sabi ng BP, mukhang mali ata. Kasi wala naman kaming ginagawa. Yan ang sabi niya. Baka siguro mas maganda, manalamin ka muna. Dahil unang-una, paano kami titigil? Wala ka naman kaming ginagawa. Ang dapat tumigil ay sila. Yan ang sabi. Ano naman ang tugon ni PCO, Undersecretary, Palace Press Officer, Claire Castro? Ito bang sabi niya? Pakinggan po natin. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulong, si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? The Hague. Okay, at ang ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lamang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Oh, ayan. Anong masasabi nyo sa sagot ni Yusek Claire Castro? Sabi niya, nasan ba si BP Inday Sara ngayon? Nang sinabi niya yan. Nakita naman natin sa video, siya ko ay nasa The Hague, sa Netherlands. At sabi niya, ni Claire, tandaan natin ang Pangulo, action, 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 hindi bakasyon. So meron siyang patutsada sa pangalawang Pangulo na kaya siya nasa The Hague ay dahil nagbabakasyon. Ewan ko kung ang tagapagsalita ng Malacanang ay kailangan ba laging may makikipag-away tayo? O mas maganda ay madagdagan ang mga taong humahanga sa presidente at yung mga dati nating hindi sumusuporta, hindi sumusuporta sa presidente, hindi ba dapat sa halip na tinataboy mo sila, ay ikaw pa yung nagiging daan para ilapit mo ang Malacanang at maintindihin nila ang ginagawa ng presidente. Hindi yung parang makikipagbardagulan ka, hindi ba? Pero kami na nga ho nagsabi, on the first day ni Yusek Claire Castro sa Malacanang, ay na ho talaga ang kanyang trabaho. Yes, mang-asar, ayoko kasi yung attack dog kasi yun ho lumalabas, mang-atake na mang-atake. Bakit ho naman nasabi yun? Mali ba yung sinabi ni Claire Castro? Number one, mga kababayan, una, sino ba naman ang hindi nakakaalam kung bakit nandun si Inday Sara sa The Hague? Ito pa mga kababayan ay regardless kung sino, ha? Halimbawa, ikaw,
ang tatay mo ay nakulong sa isang malayong lugar, halimbawa, hindi lang dito sa ibang bansa, hindi sa ICC. Sabihin na natin dyan sa bandang Ilocos Norte. Kung ano man kadahilangan, ikaw ay nasa Maynila, kahit siguro anong gagawin mo, tapos nabalitaan mo na butot balat, hindi makakain, pupuntahan mo talaga doon, di ba? Hindi ka pupunta ng Ilocos Norte para magbakasyon. Hindi ka pupunta sa Dahig, nabalitaan mo na ang tatay mo ay butot balat at hindi kumakain at naghahabili na nga, bakasyon ba ang maitatawag mo doon? Hindi ba kapag ka ito'y narinig ng mga ibang tao na baka nga ngayon inaawa na sa dating Pangulo, ay lalong magalit sa inyo, Attorney Claire Castro, dahil anong bakasyon ang sinasabi mo, di ba? Hindi mo ba alam ang sitwasyon ngayon ng dating Pangulo at nung kanyang anak, di ba? Kahit siguro sino pa ito, simpleng tao, kahit siguro masama ang loob mo dun sa tao na yun, pero pag alam mo na yung kanyang ama ay hindi maganda ang kalagayan, lalo na kung kalusugan at matanda na, hindi ka siguro magbibitaw ng ganitong mga salita. Ang ibig nating sabihin dito, dapat pakaingatan natin ang pagbibitaw ng mga salita. Lalo na at ang inire-represent mo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Natutuwa kaya ang Pangulo sa'yo, Attorney Claire, sa ginagawa mong ito? O merong ibang taong natutuwa? Hindi ba? Pero ako, bilang mamamayang Pilipino at isa sa nagbabayad ng buwis na ginagastos para sa inyo, mali. Mali po ang approach na ganyan. Hindi ho tayo magkakasundo pag ganyan. Di ba? Hindi ba? Alam mong nasa hindi magandang kalagayan ang tatay noong sinasabihin mo, sasabihin mo pang nagbabakasyon. Anong puso meron ka? Pusong bato o walang puso? Di ba? Parang nahirap, mga kababayan. Basta tayo ng reaksyon para matapos na tayo. Ito, sa ating Vox Populi, tungkol sa si Kong Dante, si Senador Dante Marcoleta, siya daw po magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito ang sabi ng isa pa nating viewer, he is very capable in that position. Rolly Jing Roa Jr. ng Teheron, Santa Ana, Maynila. 100% po dahil super capable siya. Malawak ang kaunawaan niya sa batas at makabayan si Senador Marcoleta at tapat sa batas at tungkulin niya bilang public servant. Danilo W. Apelar Jr. ng Qatar. Yes, pabor ako na maging Blue Ribbon Chair si Senador Jamalika Pundato ng Iligan City. Iligan City, tama. Kayang-kaya po yan ni Senador Dante Marcoleta, Bin Abanilla, Montalban, Rizal. Mas bagay si Senador Dante Marcoleta kasi matapang. Jerry Caberte, Maramag, Bukidnon. Opo, si Senador Marcoleta po talagang dapat na nandyan. Miguel B. Tapia ng Quezon City. Opo, kayang-kaya ni Senador Marcoleta yan dahil isa siyang abogado, Ricardo Cruz ng Los Baños, Laguna. Opo, bagay po sa kanya, Guillermo Macapagal ng London. Kayang-kaya ni Senador Marcoleta na gampanan, Josepina Binluan, London, England. Wag na po. Sana ang hawakan niya yung DOE kasi siya lang ang magpupus para maibaba ang kuryente. Siya ay Esquilio ng Las Piñas City. Para malaman natin ang totoo sa mga tiwali sa gobyerno, Antonio Delfonso, Legazpi City, Albay. Kaya nyo po yan ni Senador Marcoleta. Bagay siya para magkaroon ng lunas ang mga tiwaling opisyal. Arlisa Cañete ng Singapore. Resulta na po tayo ng ating Vox Populi. Ang tanong natin sa araw na ito, pabor ba kayo na maging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee? Si Senador Dante Marcoleta. Ang nagsabing oo ay 95% ang nagsabing hindi na. Doon dapat sa Department of Energy, Energy Committee, 5%. 95 plus 5, 100%. Ayan, yan na po ang kabuuan ng ating programang Saganang Mamayan, programang paborito ng bayan. At bukas po,
maaga tayong gumising, ha? Alas 5 ng umaga, may mga balita na. Kompleto, totoo, 100%.